Ito yung unang nangyayari sa kasaysayan ng ating bansa sa Office of the Vice President. Magkasunod na taon, ma-impeach ang pangalawang Pangulo. Noong nakaraang taon, na-impeach na siya sa Kongreso. Inupuan lang at hindi ginawa ng Senado ang kailang trabaho. Ngayong taong ito, 2026, sunod-sunod na naman ang impeachment. 3 ng impeachment complaint. At itong pinakahuli ay grupo ng mga pare at mga madre ang nag-file ng reklamo against Vice President Sara Duterte. So talagang makasaysayan ito. Pakinggan niyo at tingnan niyo ito. Ayan. Kita niyo? Nakapila yung si Laila de Lima yung kasama. Ayan. Magpapay ng impeachment yan. Mga pari at madre yan. Komplena. Mga pari at madre yan. Komplena. Ayan o. Kita nyo, kitang-kita yun. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Mga dokumento, mga ayan, mga komplena. Aray ko, pataas yung paper. Pwede pataas yung paper. Ayan o. Mabigat daw, mabigat. Pakiano pa. Picture mo naman daw, picture. Ayan o. Yan yung pangatlong impeachment laban kay Sara Duterte. Pare, mga madre, inendorso ni Congressman Laila de Lima. Here we go again. Ayan o. Nagbigay na ng statement. As a hapon ito, I would like to recognize and call them what they want, recognize them. Ayun na lang yung audio nila, no? Kasi ang ambush interview ito. Vice President. Maalala nyo, exactly more than a year ago, this site is familiar because nandito rin kami like December 18. Ayan o. Papatunay lang po sa Pinay. Ito yon. Para may paliwanag natin mabuti. Pangatlo na yan kasi yung una, di ba, Makabayan Black, tapos Civil Society. Ito naman mga pare at madre. So, 3 impeachment complaint na ang kinakaharap ni Sara Duterte. Pero alam nyo sa akin pong opinion, analysis sa isang ito. Tao lang si Sara Duterte at mga Duterte. Natatakot na sila dyan sa nangyayari niyan. Apektado na sila. Kunwari lang hindi. Kasi hindi po biro yan. Una, kahihiyan yan. Korupsyon ang pinag-uusapan. Kung may delikadesa lang, dapat resign na sa posisyon. Kasi korupsyon, inimpeach ka na dahil sa korupsyon, nandyan ka pa. Pride na lang ang pinapairal. Kaya pag nag-i-interview at nagsasalita, ay parang hindi apektado. Pero last week, nung magsalita siya, nagpalabas ng official statement, yun ay admission na siya ay kinakabahan, natatakot, o apektado na dito sa impeachment. Kaya nga hindi humamatay-matay ang issue na magre-resign bago magkaroon ng trial. Magre-resign na lang dahil mabigat ang mga ebidensya. At hindi ito biro. Taong bayan na po ang complainant dito. Sa totoo lang. Kaya ang tingin ko po sa mga Duterte at mismong kay Sara Duterte, sinasaywar na lang nila. Apektado na siya. Natatakot na siya dito sa isyong ito. Ayaw lang aminin. Kaya nga ang isang option, mag-resign. Kung gusto pang pumasok sa politika sa mga darating na araw. Kasi pag nag-resign, pwede pang sumali sa politika o eleksyon sa darating na panahon. Pag na-impeach, tapos na ang karera. Wala nang pwedeng puntahan sa kahit anong posisyon sa gobyerno dahil yun ang kaparusahan ng impeachment. Pag pinatalsik ka, tanggal ka, at hindi ka na makakabalik sa anumang posisyon. Yun po yun. At masisira pa kasi lalabas at lalabas sa Committee on Justice pa lang ang lahat ng ebidensya at testigo. Nandyan yung di umano'y may kinalaman sa AJK, graft in corruption, pogo, drug money ginamit sa eleksyon,
Mabibigat yan. Confidential intelligence pa. Mga maka-Duterte lang naman na nagdi-deny dyan, ayaw binabaliwala. Hindi po. Ang record, black and white na dokumento, hindi pwedeng maburayan sa propaganda ng kanilang mga political bloggers at mga tagapagtanggol. Walang magagawa ang media at social media nila at mga troll at buzzer pag inisa-isa na ang dokumento at testigo before Committee on Justice. Kasi yan ang ruling ng Supreme Court. Bigyan ng pagkakataon sa Committee on Justice ang lahat, pati ang akusado. Kaya mangyayari yun. Ilalatag ang dokumento, ebidensya at testigo. Tapos bibigyan ng pagkakataon si Sara Duterte humarap at magpaliwanag. Paano niya ipapaliwanag? Sino si Mary Jane Piatos, Benjamin Pampano at kung sino-sino pang mga gulay prutas na pinangalanan? Sino yung more or less 4,000 na mga pangalang isinumiti sa COA na gumaginamitan ng confidential fund? Sabi ng Philippine Statistics Authority, hindi sila tao. Walang birth certificate, walang death certificate. Sino yun? Doon pa lang yun. Ay paano na yung Madriaga statement na paulit-ulit na sinasabing willing humarap at haharap sila. Kaya nga sa tingin ko po, takot na si Sara Duterte rito. Kunwari lang hindi. Pride na lang. Kaya dalawa lang ang pwedeng mangyari. Mag-resign as Vice President or talagang ma-impeach na siya. Huwag natin kalimutan, na-impeach na siya sa unang impeachment sa Kongreso. Wala lang ginawa yung grupo ni Escudero sa Senado kaya hindi nag-trial hanggang sa nakarating sa Korte Suprema. Dapat nung nakaraang taon pa lang, tapos na ito. Pero dahil may mga kakamping senador, nabaliwala. Pero this time, iba ang labanan. Yung mga kakamping senador, may mga kaso sa flood control scam, pag nakulong, wala na siyang kakampi ron. 8 o 9 na senador ang kailangan makapagsalba kay Sara Duterte pag dumating sa impeachment trial. Pero kung makukulong to ng 3, tagilid ng bangka. Isa yan sa kinatatakutan. Kaya nga ang opsyon, mag-resign. Hindi po natatakot at hindi matitinag ang mga complainant, civil society group, kaparean at mga madre, mga kabayan black, na iisa ho ang layunin nila. Abay, mabigat yan. Yan ang aking sariling opinion at interpretation sa nangyayari. Pero ganun pa man, rule of law, ang impeachment, sabi ng Committee on Justice Chairman Luistro, dahil magaling na abogado at congressman, ibibigay ang lahat ng pagkakataon sa lahat ng may kinalaman. Complainant, endorser ng kaso, at kampo ni Sara Duterte ang inirereklamo. Abang-abang talaga ito, ha? Hindi tayo titigil, magpapatuloy tayo ng pagbibigay ng tamang impormasyon for education sa lahat ng mga Pilipino at followers, supporters ng aking mga channel worldwide.